first time lang namin nakaulam ng ganun kadaming ulam. Nabusog. So, ayan po mga kabayan. Tapos na po ang kanilang relax dito sa swimming nila mga kabayan. Nakita natin kanina. Yung bunso nag-enjoy. Yung bunso ay nag-enjoy ng bongga. Yung panganay ay wisik-wisik lang. No? Yung parang nagdilig lang ng ng halaman na makanyan-kanya. Nakalimutan magdala ng balde at tabo para magsalok ng tubig sa swimming pool, sa pool, tapos doon sa tabi ng pool, magtatabo na lang doon. Kasi si Jake ay sanay sa ligo din. Gano'n naman din si sanay sa ligo doon sa kanila. Gusto ng tubig. Pagdating dito, medyo natakot din yung bunso, pero kinalaunan po mga kabayan ay naging okay. Lalo na gumamit ng salbabida. Pero ang panganay talaga mga kabayan, ayaw talaga niya. Nag-i-enjoy lang siya doon sa sa tabi ng pool. Naninibago syempre. Malaki yung takot niya sa sa lalim o sa tubig mga kabayan. First time niya, pero malay natin sa susunod or ilang beses na makapunta diyan ay makaligo na siya mga kabayan. Ganun pa man, hindi man siya na-enjoy ng bongga at least na-experience niya. Plus, nakabanding sila dito, na-experience niya. Nag-enjoy naman siya dito sa malawak na baluarte, no? Na takbo doon, takbo dito. Hindi nga natulog mga kabayan, samantalang pag mga ganitong oras natutulog yan sila. So, ayan naman na ding maligo nila ni Ate Princess and Kuya Jerome, no? At mukhang naantok na sila sa busog mga kabayan. Kaya uuwi na lang sila mga kabayan kasi mamaya meron na naman akong ihahatid. So, para makapahinga na, no, ang mga bata, makauwi at makapahinga na sila. Then napagod na sila dito sa kaiikot mga kabayan, no? At kababantay din. Ganun talaga, maluwang yung maluwang yung takbuhan nila dito Hindi katulad doon sa bahay nila ay nasa loob lang ng bahay, ilak mo lang, so okay na. So Ate Princess, ngayon, kumusta naman ang pakiramdam mo bilang nanay? Nasabi mo kanina, Ate, salamat na pinakain mo kami ng masarap na ulam. No, may mga prutas pa. Ngayon namin nakakain yung mga yan. Plus, napunta pa kami dito. So, ngayon, ang nasa puso mo, gaano kakasaya na nagsaya ang buong pamilya o kayo, mga anak at kayo, masaya po ba kayo? Opo, masaya kami dahil nandito kami, nakaswimming kami ulit. Kami, mga anak ko, asawa ko, salamat po sa mga pagkain na binigay sa amin ating. First time lang namin nakaulam ng ganun kadaming ulam. Nabusog. At na-enjoy po kami. Na-enjoy po kami. Salamat po sa iyo, Ate Lauren. Sa pagpasyal mo sa amin, Ate. Kung hindi dahil sa iyo, hindi kami makapasyal ng ganito. Doon lang kami sa loob ng bahay. Nagkukulong. Kasama yung mga anak ko. Nagkukulong. Tapos, binabantay yung anak. No, nag-aantay sa mister mo kung kailan uuwi na may dalang ulam. Tapos, kakain. Nasa loob lang ng bahay para iwas disgrasya sa bata. Dahil napakalikot talaga ni walang tigil talaga mga kawin. Totoo po yan. O takbo doon, takbo dito. No, ngayon lang siya nakaranas ng ganito na malawak ang kayang takbuhan na walang hangganan. No, kaya in-enjoy niya ng bongga. Pero minsan naman, hayaan mo ring lumabas. Palabasin mo rin ang bahay, ha? Para naman kahit papaano ay hindi, ibig kong sabihin, palabasin mo siya, nakasama ka. Huwag mo siyang palabasin na siya lang mag-isa. Kasi delikado. Samahan mo. Kumbaga, ipasyal mo siya sa labas na hawakan mo lang para naman makita niya kung ano ba ang diferensya sa loob ng bahay at sa labas ng bahay.
no, na makakita siya ng mga bata, kahit hindi niya makalaro ng bongga, may experience lang yung lumabas, tapos pasok na naman kayo. So, ganun lang, ha? And, sabi nga ni Ate Princess, ngayon siya nakaranas sa mga ganitong bagay. At kahit nga yung pag-grocery ng mga kabayan, no, na nag-enjoy sila ng bongga. At yung mga pagkain natin, na sobra nyo, no, ay pinauwi ko na sa inyo ito, yung mga sobra yung prutas, at yung mga karne, yung isda, nag-iwalan ako ng ilang piraso, baka mamaya gusto pang kumain sa yung naiwan dyan, ay meron silang may ulam kasi hindi na ako nagluto. So yung iba ay pinauwi ko na sa inyo, iuwi nyo na yung mga sobra-sobra para kahit pa paano ay meron kayong ulamin mamaya at saka bukas kasi marami yan, hindi nyo kayang ubusin, lalo na busog kayo. Sabi mo kanina hina ka, bakit ang hina ka? Sa konto, biyahe kanina, nahilo pa ako kanina ate. O pero nung naligo ka, lumublob ka, natanggal yung hilo nyo. O mamaya pag-uwi natin, mamaya pag-uwi, malamang mahilo ka na naman. Oo Lalo na sa loob. Pag mga ganyan kasi mga kabayan, ang kalaban nila, siyempre yung parang dinuduyan sila, hindi sila sanay. Lalo na pag sa loob at aircon, ayaw nila yung amoy. Ganyan yung ibang mga first time. Tayo naranasan din natin, ako ganun din noon. Mahiluhin ako sa mga biyahe-biyahe. Ayoko yung aircon sa mga bus, 'di ba? Ayoko yung amoy, yung mga ganyan. Pero nung nagtrabaho na ako, nakasanayan ko na siya. Araw-araw biyahe, nakasanayan ko na. Hanggat dumating panahon na gusto ko naman yung aircon, nagustuhan ko na, hanggat na-adapt ko na mga kabayan. O, 'di ba? So gano'n lang din sila. Ikaw naman, Kuya Jerome, anong pakiramdam mo? Masaya ka ba sa mga anak mo? Masaya po. Masaya po kami na namasyal kami namamasyal sila lahat dito, namasyal kami lahat dito na enjoy. Pati yung mga pagkain na sarapan. Hindi pa nga ako busog, sila busog na ako. Oh, wow. Kumbaga nakikita mo yung mga anak mo na kumakain na busog ka na rin. Parang gano'n. Siyempre mas enjoy na enjoy yung bunso mo kasi tulog na. Oh, 'di ba? Kung kailan na uuwi, saka pa natulog. Napagod sa kakalangoy. Sumurinder din. Pero ang panganay po mga kabayan, Panganay po, nandun po, walang kapaguran. Walang kapaguran. Mula pagdating dito mga kabayan, no, hanggang ngayon, hindi mo siya nakitaan na umupo, na pirmi sa tabi. So, yan. No, ganyan ang ginagawa niya mga kabayan. Ay, makang may ginidudukot siya, marumi yun. Hugasan mo yung kamay. Hugasan mo yung kamay. Talangka. Oo, inaano ata niya yung talangka. Hugasan mo yung kamay. Baka maano niya, makain niya. So, ganyan po mga kabayan. Kaya, si Ate Princess payatot, no, sa kakaalaga sa mga anak niya mga kabayan. Buti ito hindi masyadong maaligalig. Doon talaga sa panganay mga hindi talaga siya makapahinga. Dito napapansin ko gusto nang matulog mag-asawa. Kailang hindi sila pwedeng matulog mga kabayan o magpahinga kasi yung bata malingat ka lang baka mamaya mahulog dyan or biglang may dadamputin. No, kailangan paunahin muna sila. No, paunahin muna silang matulog bago sila matulog ang mga magulang. So, ayan, Ate Princess, gaya ng sinabi ko, ay enjoy lang tayo. At very, very, very soon, no, na iba na naman ang saya na maramdaman nyo, no, pagdating sa biyaya na matatanggap nyo, di ba? So, tiyaga muna ngayon, tiyaga at mag-pray. No, at huwag kalimutan kako dahil nagsabi ka sa akin si Jerome ay natakot ka na nung nakaraan dahil hindi makahinga. Pinipisin niya yung dibdib niya. Oh. Nasobran yung sa init ha? Sa pagod niya. Oh, pagod at init sa biyahe niya kaya awatin mo si Jerome na magpahinga kahit man lang isang beses o dalawang beses sa isang linggo. Sabi ko, huwag ka na muna mamalapit na naninilig ko. Lumabas naman sa hilit. Kailangan ko talaga matatambay na hindi naman ako lalabas. Wala akong baka makaputulan tayo ng ilaw.
kawawa yung anak mo, sabi niya sa akin. Bahala ka. Mas kawawa kapag Yung dibdib mo, nagkasakit. Hindi na makabiyahe. Oh, 'yun ang problema. Mas kawawa kapag nagkasakit, hindi na Dito ang masakit sa ano. O sa ano 'yan? Sa sobrang init. Sobrang init. Meron na po nagsusuka. Or baka mayroon ka nakain na ano, umiinom ka atang soft drinks. Umiinom ng Cobra. Hindi po. Tubig lang po naman ang ininom niya. Malamig Oo. lang po. Ininom po. 'Yun ang ano din, kalaban Siyempre, minsan. yung kasi yung persa, yung kasi yung lakas namin pag umiinom kami ng tubig. Yung Tubig. oh, syempre, lalo na pawis kayo, tubig talaga. Pero pag mainit kayo, halimbawa sobrang init, pawis ka, init, wag kang uminom ng malamig. Ay, Hanggat maaari, uminom ka ng yung normal lang na tubig. Yung Siyempre kawawa, init yung katawan mo, tapos iinom ka ng malamig. din ko na rin din ko na pansin. Kaya pala, sobrang pagod mo, sobrang pawis mo, plus sobrang init sa pagpipidal, din biglang uminom ng tubig, kung di wala Alam mo yung baga, di ba yung baga? Opo. Halimbawa, uling na nagbabaga, buhusan mo ng tubig, anong mangyayari? Di ba, uusok? Uusok. Oh. Nagre-react. O, gano'n din ang katawan natin. Kasi yung loob ng katawan natin, grabe yan. Kumukulo yung dugo. Nung dugo natin halos, Yung sobrang init. oo, kumukulo ang dugo natin. Tapos biglang malamigan. Hindi ko naman kasi matiis kasi kung ano. Pwede pahinga muna. Pwede, inom ka muna ng kunti na tubig na, na Hindi ko naman kasi normal. Pag nakapahinga ka na, pwede ka nang uminom ng malamig. Kasi delikado yung Jerome. gusto ko rin ayaw ko rin yung mabuboring ako sa bahay pag wala akong ginagawa. O syempre, sanay sa hanap buhay. Ganon naman din Talaga ako. maghanap talaga. Oo, Yung kaya lang, pinag-iisip syempre, ko, yung paanap ng ayang pagkuhan namin ng ilaw. o syempre, Kawawa yung mga bata pag wala silang ilaw. Hinahanap kasi yung electric pan yung panganay ko eh. Pwede itong mali. o syempre, okay yung sayo, okay yung lahat naman tayo, lahat na nagtatrabaho, manghihinayang talaga sa araw. Kaya lang, napapasama kapag nasubrahan, lalong mawalan ka, lalong magka-problema kapag nagkasakit ka kasi wala nang magtatrabaho. Eh, paano mag-iina mo? Wala na. Kasi si Ate Princess hindi rin makapagtrabaho. Dahil hinihingal. Diba? Tapos Ito nga meron yung pang binabantayan. Kaya alalay, walang masama magtrabaho. Huwag din kalimutan ang magpahinga kasi pag nagkasakit, mas lalong may problema. Yun yung ano doon, yun yung pinapaintindi ko sa inyo. Okay, sige. Maraming Kami ay uuwi na. No, ihatid na po namin sa mga kabayan. Ang importante ay sama-sama sila ngayon. Nag-day off ang lahat. Nag-relax dito, kumain, naligo, nagpahinga. So, okay na po yung mga kabayan. At ang importante ay na-experience nila yung mga ganitong bagay na hindi po nila nararanasan. Okay, sige, uwi na tayo. Ready ka na mahilo ulit? Ready na. Oh, ready na. Ready na ako ready Oh, kailangan magdala ka ng plastic. Baka masuka ka. Oh, bigyan ka na lang ng plastic. Bigyan kita mamaya. And then ito, Kuya Jerome ha, ano mo yan? Dalhin mo. Kuhaan kita ng ano, chicherya, yung pilian ko yung chicherya na hindi bawal sa anak mo. Dito na. Oo, sabi ko kaya ate ng pipilian mo. Ito, hawakan mo ako ng mga yan. So, ayan po mga kabayan. Kami ay uuwi na. Dahil baka mamaya uulan na rin bigla dahil masungit. Biglang sumungit yung araw. Sumungit ang araw mga kabayan. Kaya hatid na po namin ng maaga.
So ayan po mga kabayan, sinubukan po namin dito sa loob kung mahilo at masukap pa rin si Ate Princess po mga kabayan. Kasi siyempre ang dami naming experience, no, na kapag mahiluhin mga kabayan ayaw nila ng kulob, no, gusto nila open. So sinubukan namin dito sa loob mga kabayan kung mahilo pa ba. So uwi na tayo. Kailang hindi tayo makapasok sa ano ha? Dito lang tayo sa kanto, ha? Opo. Kasi malaki to. Malaki yung ano natin. Hindi to kasya magmaniobra. O nga pumasok. Ikaw Kuya Jerome, siguro sanay ka dahil sanay ka naman na sa pagbiyahe ng pedal. Naantok lang. Brisa to yado. Diba? Para makana hangin fresh. Bago ba ko? Baba pa ka. Nahilo ka na? Sige pa. Diba? Aday, Yan. naka-aircon tayo. Yan. Pasok kasi yan. ano. Sa likod mas malakas ang hangin. Naantok na yung mga natulog na yung mga bata mga kabayan. Napagod na sila. Si panganay natulog na? Hindi pa. Nakatulagan pa. Ay nako, talaga wala talagang kapaguran. Hyper na hyper si Prince. Nakakain pa ng matamis kundi lalong hyper. Nahimatay lang. Natulog na ako. Pati yung panganay ko. Oo, Diyos ko mga kabayan. Nakakot. Napagod. Hindi nahilo, hinimatay lang. Sige, enjoy lang. Enjoy na yung pagtulog niyo. Sige, lang. So ayan po mga kabayan, hindi na kami doon makapasok kasi masikip na po doon mga kabayan, maraming
marami naka-parking ng mga pedal, motor, baka mamaya makasagi tayo, makadisgrasya. Ay, kabayo! Akala niya kasi walang hagdanan. Naantok. Oh, naantok. At least nakatulog sila ng konti. O sige, dito na kami ha. Opo. Hindi na ako pupunta doon. Opo. Wala ano. O yung Maraming pong salamat. okay, walang man. Kita tayo ulit. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye po. Bye-bye. Ingat po. Ingat po kuya. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.